Baka mas mabuti pang tumakas na lang tayo, Bilog. Huminaw ka, Nita. Protektahan mo muna ang sarili mo. Teka, hanap ako ng butas. Kapag sinabi kong takbo, tumakas na tayo. Ihanda mo ang sarili mo. Oo, Bilog. Handa ako. Nita! Bilog! Salamat, nailigtas mo ako. Nita, tumakas na tayo. Habang wala pang nakakakit ng kalaban, itago mo lang ang presensya mo. Tayo na, takbo! Oo, Bilog. Nakasunod ako sa'yo. Mukhang wala namang nakakita sa atin. Pero, saan tayo pupunta? Bahala na. Basta tumakbo lang tayo ng tumakbo. Mas mahalaga makalayo muna tayo sa labanan para siguradong wala na makakapigil sa atin. Kaya tumakbo ka lang, Nita. Bakit hindi na lang tayo lumipad, Bilog? Hindi. Hindi pwede, Nita. Mas makikita at mararamdaman nila tayo kapag nangyari yun. Hindi lang ang pwersa ng mga naghaharing uri ang susugod sa atin. Kukundinahin din tayo ng ibang tiwalag dahil labag ito sa prinsipyong ating pinaglalaban. Pero, hindi nila tayo masisisi. Kung gusto lang naman nating mabuhay at magpatuloy. Minsan kailangan din talagang umatras pag nagigipit na. Oo, Nita. Alam ko yun. Pero, basta, tumakbo na lang muna tayo. Malayo naman na tayo sa ngayon. Hindi na nga masyadong naririnig ang ingay ng laban ng Bilog. Pero, hindi pa rin tayo nakakalayo. Lugar pa rin ito ng mga tiwalag. Nakikita ko pa ang mga kabahayan. Oo, Nita. At saka, narinig mo ba ang naririnig ko? Ano ba yun? May batang umiiyak. Teka, nasan yung Bilog? Teka, tumigil ka muna. Nita, huwag nating pansinin yun. Baka may lumili lang sa atin. Paano kung hindi talaga galing sa sanggulang iyak na yan? Bilog, hindi. Ibang kutob ko rito. Nararamdaman kong presensya ng bata. Malapit lang siya. Naamoy ko siya. Ano naman ang gagawin ng sanggol sa kakahuyan ng 10 oras ng gabi at habang may labanan? Sino namang pangasa mag-iiwan yan? Baka patibong yan, Nita. Halika na. Pero, paano kung kailangan niya talaga ng tulong? Paano kung iniwan siya dyan ng kanyang mga magulang? Para itago o iwanan, para kuhanin ng iba? Palagay ko, may naligaw na tao na hindi kayang alagaan ng kanyang anak. Talamak naman yung ngayon, hindi ba? Kung ganon, baka balikan niya rin yung panigurado. Tayo na. Hindi tayo pwedeng umako. Nag-iisip ka ba, Bilog? Wala ka bang buwang sa inosenteng bata? Hindi mo ba naiisip ang pwedeng mangyari sa kanya rito sa gubat? Ngayong gabi na, at may malapit pang labanan. Naisip ko naman yun pero... Sige na nga, Nita. Alam ko namang hindi ka pa rin papapigil. Hanapin na natin, bilis. Hindi kasi mawala sa isip ko mag-alala, Bilog. Paano kung iniwan nga natin yan? Tapos mabalitaan nating may nadawid na sanggol sa labanan. Hindi ko masisikmura yun. Tama ka, Nita. Naiintindihan naman kita. Masyado lang din siguro akong kinakabahan. Bilog, sanggol niya. Ayun siya. Naku po, mahabaging ahawa. Anong ginagawa ng sanggol dito? Teka, pakiramdaman muna natin ang paligid, Nita. Wala, Bilog. Walang pangamba sa paligid. Lapitan natin siya. Kawawa naman. Maamo ang mukha ng bata, Nita. Anak na yata ng isang tao. Bakit kaya siya iniwan dito? Hindi na yata importante yan, Bilog. Ang mahalaga, natagpuan natin siya. Isama natin siya sa pagtakas. Teka, Nita, teka muna. Sigurado ka pang kaya nating umako ng sanggol? Baka masyado ka nagmamadaling magdesisyon. Kaya na ba talaga natin? Anong gusto mong gawin ko, Bilog? Iwan natin ang sanggol dito? Ano bang nakain mo at parang nawala yung puso mo? Hindi naman sa ganun, Nita. Ang sakin lang, paano natin siya maalagaan? Gayong hindi pa nga natin alam kung saan tayo pupunta. Nagiging praktikal lang naman ako rito. Ay naku, bahala ka na, Bilog. Basta isama natin siya. Hindi natin siya pwedeng iwan dito ngayong gabi. Tsaka na natin pag-usapan yan kapag nakahanap na tayo ng matutuluyan. Sige, Nita. Mas mabuti pa nga siguro. Dito na tayo dumaan. Papunta to sa ibang baryo. Hindi na nila tayo masusundan dito. Mundo na to ng mga tao. Kailangan lang nating mag-ingat at makibagay. Sige, Bilog. Susunod kami ng sanggol sa'yo. Ituro mo lang ang daan. Bago tuluyang makatakas ang mag-asawang Nita at Bilog, gagamitin ko na ho ang oras na ito para bumati sa inyong lahat na bumubuo ng kwentong takip silim at sa lahat ng mga kapwa ko manonood.
Hindi ako kaano-ano ng mga bida, pero ang kwentong ito ay ipinasa sa amin ng lola kong tigalete. Isang matalik na kaibigan ng isang matandang albularyo noon, si Pring, na karakter din sa kwento. Pero kung kayo ang tatanungin, aakuin niyo ba ang bata na nasa gitna ng kagubatan? Paki-comment naman po mga kapwa ko avid listeners, at sa mga bago lang, abay like na rin and subscribe para dumami pa tayo. At bago natin ipagpatuloy ang susunod na mangyayari sa kwento, paalala lang mga kakwentong takip silim. Saang channel po kayo nakikinig ngayon? Marami na po kasing mga channel ngayon ang nagnanakaw ng stories natin. Pakicheck nyo kung dito talaga kayo nakikinig sa ating channel ha. Kwentong takip silim. Tulong-tulong po tayo para ma-report ang mga nagnanakaw ng ating mga kwento. Maraming salamat sa inyong suporta at pagiging tapat na tagapakinig. O siya, balik na tayo sa storya. Nagpatuloy nga sa pagtakbo ang mag-asawa habang bit-bit ni Nita ang bata. Sinuwerte namang walang nakasunod sa kanila, pero dumating na rin ang pagsubok ng pagtakas nila. At ito ay ang kanilang tutuluyan. May pwede kaya tayong tulugan pansamantala, Bilog? Hindi pa may mga panuluyang tinatawag ang mga tao? Pero mukhang wala nang bukas ngayong oras. At baka hindi rin magkasya ang pera ko. Kaya naman siguro natin magpahinga muna rito sa may kakahuyan. Bukas na tayo humanap ng paraan sa mura at sa lugar na may pwedeng pagkakitaan. Humingi na lang muna tayo ng tulay kay Inang si Pring. Siya lang ang nakakasalamuhan nating tao at natatandaan ko naman ang bahay niya. Sumama na ako nun sa mga magulang kong namayapa nun nung magkaroon ng pulong kina Inang si Pring. Ay, oo nga pala. Ako rin nung bata ako kasama si Inay. Pero matagal ng panahon yun. Huling kita natin kay Inang si Pring. Nung nagpulong nung nakaraang buwan. Hindi naman siya nakapunta ng labanan. Tatanggapin niya kaya tayo? Palagay ko, maintindihan niya ang kung ano man ang naging desisyon natin. Nita, isa pa, siguradong may balita rin siya tungkol sa naging labanan. Ano ko pwede? Baka may nalalaman din siya tungkol sa sanggol. O sige, Bilog, dito na muna tayo magpahinga. May sapat naman na saplot ang bata. Humanap ka na ng sapin. Patutulugan kilang to. Teka, may mga dahon naman dito. Ayun. Oh, eto Nita, pwede na to. Humiga ka na at magbabantay ako saglit. Aba, humiga ka rin, Bilog. Hindi mo na kailangan mag-alala. Malayo na tayo sa kanila. Wala nang lalabas na aswang ngayon. Tabihan mo na muna ako. Tulog na rin tong sanggol. Tumulog na rin tayo parehas. Halika na. Ano pa nga ba ang magagawa ko, Nita? Mas takot akong magalit ka kaysa sa mga nakalabang ko kanina. Naku, nabubola ka pa. Matulog na nga tayo. Masakit man yung naging labanan natin, Nita. Hindi nawala sa isip ko na matuwa. Dahil mukha talaga mag-asawa na tayo. Parang may anak na tayo, oh. Bakit? Nagmamahalan naman talaga tayo, ah. Paano parang ituturing na natin tong anak ngayon, Bilog? Ano namang ipapangalan natin sa kanya? Tatawagin ko siyang Mone. Mone? Oo. Hango sa pangalan nating dalawa. Buwan ang pangalan mo, di ba? At sa liwanag din ang buwan natin siya natagpuan kanina. Hindi mo pa napansin na nakatutok sa kanya mismo ang sinat? Ngayon ko lang naalala, Nita. Oo nga, no. Sige, Mone ang itatawag natin sa kanya. Ang aking unika iha. Mula ngayon, mamahalin na natin siya bilang anak. Oo naman. Pangako yan kay Mone. Habang saksi ang kalawakan. Maya-maya pa nakatulog na sila at kinabukasan ay maagang umalis kaya maaga rin silang nakarating kina si Pring. Ligtas kayo, Nita, Bilog. Anong nangyari? May iba pa ba kayong kasama? May ibang nakaligtas? Ang pinuno, mga opisyales. Totoo bang napaslang sila? Ho? Namatay ang pinuno? Maaga kaming tumakas, Inang. Pasensya na po.
Pero wala kaming ibang pamimilian kundi unahin ang mga buhay namin. Hindi na po namin alam kung ano nangyari sa kanila. Huwag kang mag-alala, Bilog. Naiintindihan ko. Hindi ko naman kayo masisisi. At maganda na ring balita na may mga nakatakas. Sa pagkakaalam ko, maraming namatay na kasamahan. At ikinalulungkot kong ang sabihin sa inyo, nakasama na roon ang pinuno. Hindi. Kalma, Nita. Nakita mo naman ang lakas ng parsa ng kalaban. Malungkot pero wala na tayong magagawa. Tama si Bilog, Nita. Kailangan nating magpatuloy sa buhay. At darating din ang araw na mababawian natin ang mga yon. Paano mangyayari yun, Inang? Hindi nga natin alam kung ilang pang natitira sa mga tiwalang. May tamang oras para magbuo muli. At siguradong may darating din na makakatalo sa kanila. Maging ako ay nagsisisi na hindi ako nakatulong mismo sa labanan. Pero lagi ako nag-iisip ng paraan. At lagi ko kayong pinagdadasal. Opo, Inang. Naiintindihan namin. Pero tatapatin na namin kayo ngayon. Wala ho talaga kaming matutuluyan. Gusto sana namin ng lugar na kung saan pwede kami makapagsimula ulit. Makikibagay kami sa mga tao at gagawa ng paraan kumita. Lalo na ngayong may kasama kaming sanggol. Sanggol? Anong sanggol? Bilog, nagkaanak ba si Nita? Hindi po, Nang. Nakita namin ito nung tumatakas kami. Isinama namin dahil mukhang iniwan talaga siya doon. Nakakaawa naman kung hindi namin kukup-kupin. May paraan po ba para mabasa niyo ang nakaraan o kapalaran ng batang to? Patingin nga muna ako. Akin na, Nita. Iabot mo sa akin ang bata. Eto po, Inang. Abay, kagandang sanggol naman ito. Asuplabat eh. Ay, nako, tumatawa pa. Malapit ho ang loob niya sa inyo ng ano sa tingin niyo? May kakaiba sa kanya na hindi ko maipaliwanag, Bilog. Nita, parang may pumipigil sa akin para basahin siya. Pero isa lang ang nasisigurado ko. Ulila na siya sa kanyang ina. Hindi ko nararamdaman ang presensya ng nagluwal dito. Hindi ko alam kung may protection bang binigay sa bata. Hindi ko rin matukoy kung aswang ba siya o tao. Pero malabong maging halimaw ang ganito kaamong mukha. Ayaw din po namin siyang maging aswang, Inang. Dapat lang, Nita. May dahilan ng lahat ng ito at kayo ang napili. Alagaan niyo ang bata ng buong puso. At balitaan niyo rin ako lagi. May nararamdaman akong misteryo sa kanya. Na sa tingin ko'y kailangan nating malaman lahat. Pero mukhang matatagalan yun. Huwag ho kayong mag-alala. Bibisitahin po namin kayo kapag nakahanap na kami ng matutuluyan. Oo nga pala, Bilog. Tungkol sa tanong mo. Ayos lang sana dito, malapit sa. Ngunit wala kang kikitain dito. Mas mabuti nang bumaba kayo sa kabilang baryo. Tahimik doon at mababait ang mga tao. Pero dapat nga na makibagay kayo. May kubo ako doon. Hindi kalayuan sa mismong bayan. Pero malayo sa ibang tao. Ayos na po yun, Inang. Sakto rin yun sa aming mag-asawa. Bilang hindi talaga tunay na mga tao. Oo. May mga gamit naman doon. Kasi doon ako tumutuloy kapag hindi ako makaakyat dito sa bundok. Bagay nga sa inyo yon. Dahil medyo malapit din yun sa kakahuyan. Makakakain kayo ng mga dapat yung kainin. Pero wag kayong mag-alala, Nita, Bilog. Bakit po, Inang? Bumubuo ako ng ritual. Pinag-aaralan ko kung may chance ba na gawin kayong mortal. Pwede po kaming maging tao? Siguro, Bilog. Hindi ko pa alam. Pero malaki ang tsansa. 52 anyos pa lang naman ako. May panahon pa ako. Kayo rin, mga bata pa kayo, hindi ba? Opo, 20 pa lang po ako. 25 naman si Bilog. Mahaba pa pong buhay namin, Nang. Oo. Mag-ingat kayo palagi. Marami pa kayong pwedeng gawin. Suportado ko ang inyong kagustuhang magsimula ulit. 10 ng suporta ng mga namayapang kasapi ng tiwalang. Alagaan nyo ang bata. Masusunod po, Inang. Maraming salamat po. Teka muna. Hindi ko naman sinabing aalis na kayo agad. Dumito muna kayo pansamantala. Kahit hanggang kailan nyo gusto. Ipaghahanda ko kayo ng pagkain. Teka, may maihahanda naman ako para sa katulad nyo. Ay naku, si Inang. Nag-abala pa talaga. Salamat po. Ibababa ko rin po muna si Mone. Sa may kama niyo po, ha? Oo naman. Ibaba mo na lang dyan si Moni. Bakit po, Inang? Kay gandang pangalan.
Kababasa ko lang yan kanina sa aklat ng mga aral. Salitang Griego na ang ibig sabihin ay tirahan. Tirahan na kasama ang Diyos at pagtahan ng Espiritu Santo. Talagang misteryoso ang sanggol na yan. Po? Ay hindi nyo nga pala ako maiintindihan. Tagapagligtas lang ang pagkakilala nyo sa Kanya. Balang araw maiintindihan nyo rin yan. Asya, teka muna. Opo, Inang. Ayos lang po. Maraming salamat po ulit sa inyo. Umabot pa ng mga 2 gabi ang pagtigil nila kina Sipring at umalis lang noong 3 araw. Maayos nga naman ang kubo, may kama at meron ding mga gamit. Agad silang nag-ayos noon at nagsimula. Nakakain sila mula sa nangangasong mga hayop at ibang mga pananim. Normal din namang lumalaki si Mone maliban sa pananahimik nito. Magpipitong taon na si Mone, Nita. Pero pansin mo ba yung pagkatahimik niya? May problema kaya siya? Bilog. Masyado ka lang siguro nag-aalala. Normal naman yan sa bata, tsaka ayos lang daw naman yan, sabi ni Inang. Makakausap din natin yan kapag gusto niyang makipag-usap. Kung sa bagay, nakakaintindi rin naman siya sa mga sinasabi natin eh. Matalinong bata si Moni, Bilog. Nag-oobserba siya sa paligid kaya siya tahimik. Alam ko, Nita. Sige, iiwasan ko muna ang pag-aalala. Tuluyan pang lumaki ang kinupkop na ulila. Naging maayos din naman ang buhay nila noong mga taon na yon. Madali silang nakikipamuhay kasama ng mga tao at unti-unti rin silang umuunlad. Napasimentohan na ang dating kubo at nakabili na rin ng mga pangangailangan. Subalit, ramdam na rin ang panghihina ni Bilog at Nita dahil sa kanilang pagiging tiwalag. Hindi nasusuportahan ang kanilang pagkaaswang pero tiniis nila yon. Samantala habang nagdadalaga si Mone, unti-unti ring may mga nagbabago sa kanya. Nasaan na naman ba si Mone? Ayaan mo nga yung anak mo. Dalaga na yon. Hindi kailangan na oras-oras nakikita mo siya. May mga ginagawa niya na para sa kanya lang. Naintindihan ko naman yun, Nita. Pero may kakaiba kasi kay Mone. Pansin mo rin naman yun, di ba? Hindi siya kagayang lumaki ng mga nakilala nating tao. Oo, Bilog. Nag-aalala din naman ako eh. Pero hindi ko na masyadong iniisip. Alam ko naman sa sarili kong mabuti tayong magulang sa kanya. Oo naman, pero... Teka, si Mone ba yung nasa may kakahuyan? Sino pa pong pwedeng pumunta? Ha? Sinong kinakausap niya doon? Mone! Anak! Halika nga rito! Umuwi ka muna! Pangat na ang buwan, oh! Kakain na rin tayo, dali! Mone, anak! Halika na! Anak! Opo! Papunta na po ako, inay, itay! Magpapaalam lang po ako sa mga bago kong kaibigan. Bukas ulit, ha? Gusto ko kayo ulit makakakwentuhan ko. Kaibigan? Anong sinasabi mo, Mone? Tay, nay! Sinong kinakausap mo doon, anak? May malalaki at maliliit na tao ako nakita doon, nay. Meron din pong mapuputi tapos magagandang lalaki at babae. Kakaibiganin daw nila ako. Ha? Wala ka namang kausap kanina. Anak, sa tingin ko, hindi natin sila kauri. Kailangan mong malaman na may mga ibang nilalang pa sa mundo. Natuturo naman siguro sa eskwela niyo yung tungkol sa mga ganun, hindi ba? Opo, nay. Pero mababait po sila, tanggap naman nila ako. Kaya ano pong mali doon? Wala namang mali doon, anak, pero... Pero, kailangan mo pa rin protektahan ang sarili mo, Mone. May mga katulad nila na nanlilin lang lamang. Dahil bata ka pa, madali ka nilang mapapaniwala. Mas mabuti pang hintayin mo ang tamang oras. Kung talagang kaibigan ka nila, maiintindihan nila yon. Panigurado namang naririnig nila tayo ngayon. Naiintindihan mo ba, anak? Sige po, nay. Naiintindihan ko na po. Hihintayin ko po ang tamang panahon. Ibang klase talaga ang kabaitan mo, anak. Manang-mana ka sa akin. Kahit hindi ako ang tunay na ama mo. Anong sayo?
Sa akin siya nagmana ng kabaitan, no? Huwag na ho kayong mag-away. Parehas ako nagmana sa inyo. Kayo nagpalaki sa akin eh. Tayo na po. Naghihintay na yung pagkain. Naaamoy ko na yung masarap niyong dinuguan. Mabuti pa nga. Para makapagpahinga na rin tayo. O sige, ayusin ko lang ito mga gamit sa labas. Susunod ka agad ako. Nita, Mone. Kunwaring ipinagsawalang bahala ng mag-asawa ang nangyari. Pero halata sa mukha nila ang pag-aalala. Naulit pa ang mga pagkakataon na ito, kasabay din ang mga minsanang pananaginip ni Monet. Hindi! Huwag po! Umalis ka sa harap ko! Parang awa niyo na! Tigilan niyo ako! Ano yun? Ano yun? Anong nangyayari? Madilim pa. Sino ba yung sumisigaw? Simone! Oh. Bilog! Puntahan natin! Anong nangyayari? Mone, anak! Huwag po! Lumayo kayo sa akin! Layuan niyo ako! Tama na! Huwag na kayo magsalita! Mone, anak! Gising anak! Gumising ka anak, binabangungot ka! Bilog, anong gagawin natin? Tama na! Tama Ha? na po! Ayoko na! Hindi ko na kaya! Tama na! Anak! Huwag na kayo kumimik! Mone! Gumising ka na! Parang awa mo na! Buhusan na kaya siya natin ng tubig! Sige Nita, teka lang. Galaw-galawin mo lang siya. Dadalaan kong kumuha. Nak! Heto ang tubig ko. Wisikan mo na siya, dali. Mone anak, gising na. Tama na! Mone! Anak, gising na! Parang awa mo na! Gumising ka na, nak! Mone! Ano nangyari? Nay! Tay! Akala ko totoo lahat ng yun! Nananaginip ka na naman, anak! Pero anong nagpakita sa'yo? May mga aswang! Nakapalibot sila sa akin, Tay! Aswang? Opo, ang dami nila! Parang naglalabanan! Hindi ako nakikita ng iba, pero may dalawang pasugod sa akin. Mag-asawa, nakakatakot sila! Nay, Tay! Parang totoo po talagang kasama nila ako sa lugar na yon. Halika nga rito, anak. Halika. Kumalma ka. Kumalma ka. Wala yun. Ano bang sinasabi nila sa'yo? Yung lalaki, Tay, ganito yung pagkakasabi niya. Hindi ka na makakatakas sa magungot na ito, Molly. Nakakulong ka na sa kapalaran mo. Kami ang tatapos ng iyong buhay kapag sumuwi ka sa gusto ko. Tapos yung babae ang sabi niya, Hindi ka karapat dapat na nabuhay sa mundong to. Papaslangin kita sa panaginip mo. Isang malaking lapastangan sa akin na nabuhay ka pa! hindi ko po alam kung anong sinasabi nila. Hindi ko sila kilala. Kaya bakit ganyan yung mga salita nila? Na para ba may ginawa akong mali? Nay, Tay, natatakot po ako. Paano kung mangyari na naman to? At hindi ako magising? Sa ngayon, hindi pa nila ako nalalapitan sa lugar na yon. Pero paano kung maabutan nila ako bago ako magising? Ba't kaya ganun? Ano kaya nangyayari? Pero, anak, huwag ka mag-alala. Palagi ka naming babantayan. Kung kinakailangan hindi kami matulog, gagawin namin para sa iyo, anak. Lagi ka namin gigisingin. Hindi ka namin pababayaan. At may mga panaginip namang hindi nagkakatotoo. Kaya huwag ka na mag-alala, okay? Isipin mo na lang na nandito kami para ipagtanggol ka. Uunahin ka namin kaysa sa sarili naming mga buhay. Lagi mo yung tatandaan. Pero ayoko na po mangyari yun, Tay, Nay. Ayoko maiwang mag-isa. Ayoko rin kayong iwanan. Oo, anak. Hindi rin namin nahayaang mangyari yon. Huwag mong isipin yon. Ang mahalaga, sama-sama tayo. Pabor sa'yo ang nasa itaas. Hindi kanya pababayaan mo, ne. Salamat po, Nay. Salamat po, Tay. Dahil nandyan kayo palagi. Mas nabawasan pong pangamba ko. Pero pwede po ba dito muna kayo ngayong gabi? Pakiusap. Samahan niyo muna ako sa higaan ko. Dito niyo na po ituloy ang tulog niyo. Abay, oo naman. Ba't naman namin tatanggihan yung alok mo, anak? Salamat po, Nay, Tay. Mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal ka rin namin, anak.
Lagi namang nagtatapos ang mga ganong eksena sa pagpapagaan ng loob ni Mone. Pero bakas pa rin sa itsura ng mag-asawa ang kaba. May mga persona nang nabubuo sa utak nila matapos ikwento ni Mone ang pangyayari. Ito ay ilan sa mga naghaharing uri. Ngunit hindi nila maintindihan kung bakit ito nangyayari. Ang kamalian din nila ay ang paglihim nila ng totoo nilang anyo kay Mone. Naisipan lang nila itong sabihin noong si Mone ay 20 anyos na. Ito rin ang panahon kung kailan may malaking pagtuklas sa totoong katauhan ni Mone. Mone, total, nasa tamang edad ka naman na. Siguro ay maintindihan mo na ang sasabihin namin. At maintindihan mo kung bakit namin inilihim to sa'yo. Naglihim lang naman kami para maprotektahan ka. At uunahan na kitang hindi kami masama. Bahagi kami ng tinatawag na grupo ng mga tiwalag. Tiwalag? Ano po yun, Nay? Anak, isa siyang grupo ng mga... Ano po yun, Tay? Grupo ng mga aswang. Aswang? Oo, anak. Pero teka, kailangan mo munang makinig. Hindi kami gaya ng mga halimang na nasa libro o mga bali-balita. Dahil sumuway na kami sa prinsipyo ng masasamang aswang. Hindi na kami nabubuhay na katulad nila. Kaya hindi na rin ganun kalakas ang pagkaaswang namin. Kung baga, halos kami ay mga tao na rin. Ang kaibahan lang ang mga natirang kakayahan ng pagkaaswang namin. May angking kaming bilis, pakiramdam, at kaya pa rin namin lumipad kung susubukan. Pero hindi na ganun kalakas, kagaya nung dati. Hindi na mabilis kumaling ang mga sugat namin. At madali na rin mapagod. Pero kahit ganun, hindi namin naisip na bumalik sa dating gawi. Ayaw na namin maging katulad ng nag-aaharing uri. Kaya kami tinawag na tiwalag. Mone, wala ka bang sasabihin? Alam ko naman po yun, Nay, Tay. Akala ko alam niyong alam ko rin. Mone, Anong ibig mong sabihin, Mone? Paano ko ba sasabihin? Nung bata pa ako, akala ko lang talaga may mga kapangyarihan ako. Akala ko totoo yung mga nasa libro. Sinusundan ko po sa kakahuyan, tapos nakikita ko kayo. paano? E di dapat naramdaman ka namin nun, anak. Hindi ko rin po alam. Basta hindi lang ako nagpapakita. Dahil namamangha ako sa gilid. Pero nung lumaki na ako, dun ko napagtantong hindi kayo normal. Pero tama ho kayo. Hindi naman nagbagong tingin ko sa inyo. Dahil alam ko sa sarili kong mababait kayo. Salamat, anak. Pero nagtataka pa rin ako. Bakit hindi mo sinabing alam mo? Ang alam ko po kasi talaga, alam niyong alam ko. Alam niyo namang nakakakita ako ng ibang nilalang. May panaginip akong kakaiba. Tapos may mga nararamdaman din akong pagbabago sa akin. Iniisip ko nga po na baka kayo talagang tunay kong mga magulang. Dahil may pagkakataon na nakakaya ko ang mga ginagawa niyo. Wala po ba talaga kayong totoong anak? Hindi pinag-aadya mo, pero ikaw ang totoo naming anak, Iya. Ngunit, anong ibig mong sabihin? Kinakaya mong ginagawa namin. Anong ginagawa namin, Mone? Hindi rin ako sigurado kung paano ko mapapaliwanag. Pero yung mga sinasabi niyo kanina, yung bilis at pakiramdam, basta para may mga nagbabago sa akin. Sinubukan ko rin ang mga aso. Nito lamang nakaraang linggo. Hindi niyo ba napapansin na kinakain ko at gusto ko rin ang lahat ng gusto niyo? Baka aswang din ako, Nay, Tay. Aswang? Hindi maaari, Mone. Hindi pwede. Bakit naman hindi ba pwede, Tay? Mahirap ang maging katulad namin, anak. Mahirap mabuhay ng tago. Mahirap na pakiramdam mong nangihina ka. At mahirap mabuhay na nangangamba. Pero ano naman pong magagawa ko kung totoong aswang talaga ako? Hindi ko naman po pwedeng baguhin ang kapalaran ko, Nay, Tay. Hindi ba yun din po ang tinuro niya sa akin? Pero sigurado ka ba, anak? Baka naman imahinasyon mo lamang yun. Imahinasyon? Tay naman,
Magsisinungaling ba ako sa inyo? Kung gusto niyo po, pwede akong sumamang mga aso. Total, parang doon din naman po ang punta niyo. O sige, kami ang magsasabi kung totoong sinasabi mo. Magugulat ho kayo. Yun nga eh. Mukhang kami pa ang ginulat mo, imbis na sa amin ka dapat na magulat. Malaking revelasyon nga ito kung sakali, Bilog. Inakala nating tao si Mone sa kabila ng mga pagbabago sa kanya. Baka oras na para muling bumalik kay Inang si Pring. Kailangan niya itong malaman. Makikita ko ulit si Inang? Oo anak, pero tingnan muna natin kung talagang tunay ang pagbabago mo. Maya-maya pa nakarating na sila sa may kakahuyan at agad nakakita ng niligaw na malaki at matandang musang. At nabigla na lamang si Nita at Bilog nang biglang mawala si Monet. Nakita mo ba yun, Nita? Paano nangyari? Mone, paano mo ginawa yun? Inisip ko lang po na susugurin ko yung musang. Tapos tumakbo ko na parang lumilipad. Ang bilis mo, na hindi ka namin nakita. Mas mabilis ka pa sa amin, Nak. Tapos yung musang, hindi mo man lang binigyan ng tsansa na makaingit. Anong lakas ang meron ka? Ba't ganon? Hindi ko rin po alam, Tay. Pero hindi ko po ito ipinapakita kahit na kanino. Sa inyo pa lang po. At lalong hindi ko ito ginagamit sa kasamaan. Abay, dapat lang, anak. Pero teka, hindi pa rin talaga ako makapaniwala. Kaya nga eh, paano nangyari na meron kang ganyang lakas? Na katulad ng mga lihitimong aswang. Parang mas katulad pa nga ng mga opisyalis eh. Samantalang, hindi ka pa nga nakakalasa ng laman ng tao o dugo man lang. Eh sila, legal na nakakalasa ng mga taong namatay na wala nang kakilala. Natatakot naman po ako sa sinasabi niyo, Tay. Anong meron sa akin kung ganon? Hindi ko rin talaga alam, anak. Yung posisyon namin eh, kasunod lang ng mga opisyalis. Pero karaniwang tiwalag na lamang kami sa ngayon. Masasagot lang natin yan kapag pumunta na tayo kina Inang. Mas mabuti pa yatang umakyat na tayo dun ngayon. Hindi ko na kinakayang pagtataka. Gusto ko lang malaman ang katotohanan. Kinakabahan tuloy ako, Nay. Anak, wala kang dapat ikabahala. Tungkol naman ito sa pagkatao mo. Kaya huwag kang mag-alala. Kasama mo kami. Sana lang may sagot na talaga si Inang dito. Sana mabasa na niya si Mone. Kaya nga. Siguro naman ho. Wala nang sinasabi niyang kumukontra sa pagbasa niya. Ngayong nadiskubre ko na may kakayahan nga ako. Sana nga, anak. Teka, ano yun? Nararamdaman ko rin, Nay. Katulad ng mga panaginip ko, may mga aswang. Mga aswang? Anong ginagawa nila sa bahaging ito? At sino naman ang mga... Ayun sila. Pumalibot sa tatlo ang mga nilalang na parang unggoy kung gumalaw at ubod ng itim. Hindi nagsasalita pero naglalaway. At halatang balak silang sunggaban kahit anong oras. Kaya naghanda na rin ang pamilya para sa tangkang pag-atake ng mga nakapalibot sa kanila. Mababang uri ng mga aswang. Hindi sila nakakapagsalita. Pero alagad sila ng mga naghaharing uri. Bakit sila nandito? Ipinadala ba sila ng mga namumuno? Paano natin sila malalabanan? Wala na tayong lakas, Bilog. Simone, protektahan mo. Susubukan ko. Sa likod ko lang kayo. Ako nang bahala sa kanila. Kaya na sila. Sa akin kayo lumikot, Nay, Tay. Ako na bahala. Ano nangyari? Ano yung liwanag? Bigla silang nawala. Para lang silang mga musang, Tay. Saan galing ang liwanag? Mone? Hindi ko alam, Nay. Inilabas ko lang ang galit ko, kasabay ng lakas at bilis ko. Kaya madali silang naglaho. Ibang klaseng kapangyarihan yan, Nak. Anong klaseng aswang ka? Oh, aswang ka nga ba talaga? Hindi ko ho alam, Tay. Pero, ayos ka lang ba, anak? Hindi ka ba nila nasaktan? Napagod ka ba? Natatakot ako sa kung anong kapalit ng ganyang kakayahan mo. Wala naman po akong ibang nararamdaman, Nay. Ayos lang po ako. Hayaan mo, Nita. Makukuha rin natin ang sagot na yan. Tayo na po. Bago pa makatunog ang ibang halimaw. Mahirap kung makarating yan sa sinasabi niyong mga opisyalis at pinuno. Tapos hindi pa natin alam ang tungkol sa akin.
Kailangan na nating humingi ng tulong sa lalong madaling panahon. Tama ka, anak. Bilisan natin. Kaya mo bang tumakbo na kagaya namin? Nakita mo naman siya, Bilog. Baka nga mas mabilis pa siya sa atin. Ang tamang tanong kaya mo bang sabayan ang bilis namin, anak? Kaya ko po, Inay. Huwag kayo mag-alala. Tayo na po. Parang mga nakalutang sa hangin ng tatlo. Dahil sa bilis nila paakyat ng bundok, wala pang ang 2 oras nakarating na sila doon, na lubos na ikinagulat ni si Pring. Sus Mariose, inaasahan ko ang pagdating niyo. Pero hindi ko inaakalang ganito kabilis. Ano nangyari, Bilog? Bakit parang hingal na hingal kayong lahat? Simone, Yung sinasabi mong kakaiba sa kanya, Inang. Ano? Anong ibig sabihin nito, Molly? May mga kakaiba akong nadiskubre, Inang. Hindi ako tao. Naamoy ko na. Isa ka ring aswang. Ngayon ko lang naamoy ang dugo mo. Paano nangyari yun? Ngayon lang ako nakaranas ng ganitong sitwasyon. at hindi kayo maniniwala sa nalaman namin, Inang. Ano yun? Ibang klase ang bilis at lakas ni Mone. Mas mabilis pa siya kaysa sa amin. At parang kasing lakas niya ang mga opisyales. Hindi naman siya kumakain ng legal na bangkay. Yun na nga po At may iba pa siyang kapangyarihang ipinakita kanina. Nung napalibutan kami ng mga mabababang uri ng puwersa ng kalaban. Yung mga halimaw na walang imik. Pinalibutan kami nung mga yon. Anong nangyari? Anong ginawa niyo? Ako po ang tumalo sa kanilang lahat. Ginamit ko lang ang galit ko kasabay ng lakas at bilis. Tapos bigla na lang silang naglaho. May liwanag na lumabas at sumilaw sa amin nun, Inang. Ano kaya yun? Liwanag? Bilog na liwanag? Parang ganun po, Inang. Mahabaging Diyos. Anong ibig sabihin nito? Kailangan nating alamin sa iyo agad-agad, Moni. Handa ka ba sa isang ritual? Hindi ko na nararamdaman ang misteryosong presensyang kumukontra sa pagbasa ko sa iyo. Baka gumana na sa pagkakataon na ito. Opo, handa ako, Inang. Halika, tuloy kayo. Iahanda ko lang ang mga gamit ko at ang libro. Sige po, Inang. Maupo ka at ipikit mo ang iyong mga mata. Susubukan kong tawagin ang sinapupunang pinanggalingan mo. At sa kanya natin malalaman ang lahat. Ano nangyayari? Ba't parang nanghihina si Mona, Inang? Ganyan talaga ang ritual, Bilog. Huminahon ka at maghintay na lamang. Hindi dapat natin istorbohin si Inang. Kailangan nating malaman ang katotohanan. Anak, ayos ka lang? Opo, Itay. Parang may humihigop lang sa akin pero maginhawa na ngayon. Si Inang kaya? Inang? Hindi ako si Inang Sipring ngayon, Nita. Bilog. Moni. Sino ka? Anong ginagawa mo sa katawan niya? Tinawag niya ako. Ikaw ang tunay na ina ni Moni? Sino ka? Paano mo kami nakilala? Anong klase kang nilalang? Katulad niyo rin ako. At sigurado akong kilalang-kilala niyo ako. Dahil ako ang anak ng pinuno. Lisa? Lisa, napaslang ka rin nila. Patawarin mo kami. Hindi namin alam ang gagawin namin. Kaya wala na kaming nagawa kundi tumakas. Wala akong hinanakit sa inyo, Nita, Bilog. Total, inaruga niyo naman ang dapat na anak ko. Hindi ko kayo masisisi. At ang nangyari ay nangyari na. Pero parating ng pagbabago. Babaliktad na ang gulong ng kapalaran. Anong ibig mong sabihin? Paano mo magiging anak si Moni? Hindi ka naman buntis ng nalabanan. At lalong hindi ka namin nabalita ang nanganak ka ng sanggol. Ho? Paano nangyari yon? Hiniling ko mismo sa kalawakan na ibuo sa iyo ang lahat ng lakas at responsibilidad bilang ikaw ang anak ng... Lisa na. Tay! Moni, anak! Inang, anong nangyayari? Nawalan sila ng malay. Anong gagawin natin? Pero humihinga pa sila, Bilog. Paano na to? Baka kailangan natin silang gisingin. Tsaka naputuloy ang sasabihin ni Misa.
Kailangan nating malaman yon. Moni! Inang, gising! Gumising kayo. Parang awan nyo na. Anak, inang, gising. Habang natataranta na ang mag-asawa sa harap ng mga walang malay na sina Mone at si Pring, may nangyayari sa mundo ng alaala. Magkasama sina Mone at si Pring na tinitingnan ang tungkol sa kung paanong dumating sa mundo si Mone. Ano tong labanan na nangyayari, Inang? Bakit itong nasa alaala ko? Bakit tayo nandito? Ito marahil ang tunay mong kwento, Moni. At ang labanan na ito ay ang labanan ng mga tiwalag at nagaharing uri. Malinaw na malinaw ang nangyayari. Ayon sina Bilog at Nita na tumatakas. At may iba pa. Salamat naman sa Panginoon at nalaman kong may iba pa. Salamat sa iyo, Moni. Pero nasan pong tunay kong ina? Ano ho ba talagang nangyari? Si Bisa. Ayun. Pambihira. Ginagahasa siya ni Lucio sa harapan mismo ng asawa nitong si Telma at naghihinga ng pinuno. Mga hayop. Ito ang magsisilbing parusa para sa inyong mga tiwalang. Wala ka na magagawa pa. Paslangin mo yan, Lucio. Hindi na niya kailangang mabuhay pa. At ang magiging bunga niyan ay walang pupuntahan kundi ang dilim. Iyak! Mga tiwalag! Iyak! Tumakbo kayo! Sumuksak kayo kahit saan! Hindi na kayo makakabalik pa! Unti-unti kayong mauubos sa mundo! Sila rin ang nakikita ko sa panaginip ko. Mga demonyo! Gusto rin nila akong paslangin. Ako bang bunga ng kalapastanganan yan? Pero Mon, nakita ka na sa kakahuyan ni Nanita at Bilog. Ilang oras lang pagkatapos mangyari yan. Paano nangyaring nabuhay ka kaagad? Ano pag nangyari? Teka, nagsasalita sa isip ko si Misa. May sinasabi siyang naririnig ko. Naririnig ko rin ho. Gamit niya ang boses niyo, Inang. May sinusumpa siya. Isinusumpa ko saksi ang kalawakan. Sa ilalim ng bilog na buwan. Babalik sa inyo ang itinanim niyo sa akin. Mga demonyong aswang. Ang bunga nito, ang magiging anak ng buwan. Pagbigyan mo ang hiling ko. Isinusumpa ko. Walang makakaalam nito sa loob ng 2 dekada. Poprotektahan ng marami ang anak ng buwan. At darating ang panahon na babalikan niya kayo, mga demonyo! Ha? Ako ang anak ng buwan? Isang malaking revelasyon ito, Molly. Hindi basta-basta ang anak ng buwan. Ay, Diyos ko, bakit ngayon ko lang ito nalaman? Isasarado ko ng ritual. Kailangang malaman ito ni Nabilog at Nita. Nagugulan ako, Inang. Anong ibig sabihin nito? Gumising na tayo, Molly. Nakahinga ng maluwag ang mag-asawa nang makitang may malay na ang dalawa. Pero sa halip na ang maramdaman ni si Pring at Mone ay takot, mas nangibabaw ang pagdadali-dali na mas ipinagtaka pa ni Nabilog at Nita. Ano nangyari? Bakit ganyan kayo umasta? Mone, inang. Parang walang nangyari. Hindi ba ba kayo nahirapan? Hindi ba kayo nasaktan? Anong nangyari? Bakit nawalan kayo ng malay at bakit sabay kayo nagising? Ang alaala ni Molly, ang tunay na paraan ng kanyang pagdating sa lupa. Naiintindihan ko na ngayon. Ano po yun, inang? Ako raw ang anak ng buwan, Itay. Anak ng buwan? Kaya hindi ko siya mabasa-basa noon dahil wala naman talagang nagluwal sa kanya. Supling siya ng kalawakan. Kaya prinotektahan siya hanggang sa nakatakdang panahon. Pero bakit ipinakita mo sa amin si Misa? Isa lang siyang instrumento. Dahil siya ang nagsumpa nito. Siya rin po ang nagsabing may misyon akong talunin ng pwersa na naghaharing uri.
Ako raw ang pag-asa. Pero hindi ko yun maintindihan. Bihirang may alam sa kwento ng anak ng buwan dito sa Leyte. Pero hindi ito basta-bastang gampanin, Moni. Ano pong ibig niyo sabihin, Inang? Ano ba yung anak ng buwan na yan? Oo nga't malakas ka. At halos kapantay mo na ang pinuno ng kalaban. Pero ang sabi, may kapalit ang mabilisan mong pagkakaroon ng kapangyarihan. May bayad ang paggising ng kapangyarihan mong matagal nang nakapikit. Sabi ko na nga ba? At ito ay ang iyong buhay. Ano? Hindi. Anong ipinaparating niyo, Inang? Na mamamatay ang anak ko? Hindi. Hindi pwede. Mamamatay ako, Inang? Pwedeng oo. Pwedeng hindi, Moni. Ho? Bakit? Dahil nga may misyon ka. Anong kinalaman ng misyon dito, Inang? Pwedeng hindi pala. Ang tanging paraan lamang talaga ay ang isinumpa sa iyo ni Bisa. Natatalunin mo sina Lucio at Telma at ang buong puwersa nila. Dahil kahit papano, ay sa kanya ka pa rin nabuo. Ang salita niya ang masusunod. Wala nang ibang paraan, Moni. Sina Lucio at Telma, laban sa anak ko. Inang, parang ganun na rin yun eh. Nakataya pa rin ang buhay ni Mone. Pero tay, ayoko pang mamatay. Hindi mo alam kung gaano kalakas ang puwersa nila, anak. Mahirap silang talunin ngayon. Pero ako ang anak ng buwan. May angkin din akong kapangyarihan. At lalong ayokong mamatay na hindi lumalaban. Hindi ko pwedeng hayaan na lang na mawala ako. Ang masaklap pa, ikinalulungkot kong ipagtapat sa inyo. Moni, 1 taon na lang ang buhay mo kung hindi mo matutupad ang misyon. 1 taon buhat ng magising ang kapangyarihan mo. Dahil ang totoo, 1 taon ka nang bumaba sa lupa. 1 taong nauna kaysa sa dapat na araw ng pagluwal sa iyo sa natural na paraan. Kaya natural lamang nabawiin ang kalikasan ng kanilang supling. Kaya pala nasa ilalim ka ng sinag ng buwan noon. At kaya malapit ka sa lahat ng nilalang. Alam siguro ng mga sinasabi mong kaibigan ang tungkol sa iyo noon pa lang. Ho? Pero, hindi. Paano gagawin namin, Inang? Anong gagawin namin? Ang anak ko, ayoko. Ayoko mawala ka, anak, sa kahit anong paraan. Ayoko rin malagay ka sa panganib. Gagawin ko ang lahat para hindi matupad ang lahat ng yan. Inang, anong pwede kong gawin? Hindi pwede mangyari yan. Gustuhin mo mang tumulong, Bilog? Isuporta lang ang maibibigay mo. Alam mo sa sarili mong nangihina na kayo. Tatanggapin ko ang misyon, Inang. Itay, Inay. Huwag na kayong matakot. Hindi ito ang oras para doon. Oras na para muling magising ang prinsipyo niyong mga tiwalag. Hindi pwede na. Hahayaan na lang na maghahari ang puwersa nila. Kailangan na nating tapusin to. Kaya hinihiling kong suporta niyo, Naitay. Tapos ng oras ng pagtakbo at pagtago. Ayaw niyo ba ng buhay na malaya kayo? Kaya natin to. Mula ka ngang talaga sa sinag ng buwan. Pero, Moni, Nita, tama ang anak mo. Kailangan natin siyang suportahan. Kailangan nating maniwala sa lakas niya. At bilang tumayong mga magulang niya, kailangan din nating magsanay. ang hirap pa rin mawala ang takot, Bilog. Natatakot lang ako para kay Moni. Nanay. Bago kayo mag-alala, ayos lang ako. At sigurado ako magtatagumpay tayo. Ipapangako kung hindi ako mawawala. Poprotektahan ko kayong lahat. Anak. Tahan, Anita. May pag-asa tayo. Tama ka, Bilog. Dahil nakita ko rin sa alaala ni Moni na marami-rami sa tiwalagang nakatakas. Tatawagin lang natin sila. May sapat na panahon pa para magsanay. May kakayahan din naman ang anak ng buwan na ipamalas ang kanyang kapangyarihan. Kaya mong impluwensyahan ang mga naghihinang tiwalag. Gagawin ko rin ang lahat ng makakaya ko para kahit papano'y magkaroon kayo ng lakas ng isang opisyales. Yun naman po pala Naitay. Narinig niyo po ba yon? May pag-asa tayo. Kaya niyo pa pong lumaban. Kakayanin ko, anak. Basta para sa'yo. Ako rin. Handa akong magpalakas muli. At nasasabik din ako makita ang mga natirang tiwalag. Panahon na talaga para magsama-sama. Oo, lalo na ngayon
Palagay ko'y may alam na rin si Lucio sa mga nangyayari. Baka siya ang nagpadala ng mga alagad para kumpirmahin ang iyong katauhan, Moni. Kung ganon, kailangan handa tayo, Inang. Kilala natin si Lucio. Susugod yan kung kailan niya gusto. Hahalughugin niya ang buong lugar. Makuha lang ang gusto. Pero sa tanang buhay ko, Bilog, wala pang nakakarating na mula sa puwersa nila rito. Yun ay dahil sa malakas na proteksyon. Na aminado akong nawawala na rin dahil tumatanda na ako. Huwag ko kayong mag-alala. Maghahanda tayo lagi. Hindi tayo basta-basta magagapi rito. Magtulungan lang tayo. Simulan ang pagsasanay. Kahit wala pang ibang tiwalag. Hindi tayo dapat magsayang ng oras. Tama ka, anak. Salamat. Salamat sa pagbuhay ng natutulog kong prinsipyo. Ipinagmamalaki kita, Moni. Mahal na mahal kita, anak ko. Mahal ko rin po kayo, Inay, Itay. Maraming salamat din po sa inyo. At sa inyo, Inang. Ngayon, alam ko ng totoo. Alam ko ng kapalaran ko. At hindi ko ito tatakbuhan. Isang araw pagkatapos noon, nagsimula na ang pagsasanay. Unti-unti na ring nagsidatingan ang mga tiwalag at nang makumpleto ang lahat, nagtipon-tipon sila para sa formal na pagsisimula ng pagsasanay. Tinipon ko kayong lahat dito para sa isang layunin. At yun ay ipabagsakin ang puwersa ng mga lapastangang lahi ng aswang. Ang mga masasama sa dilim. Kayong mga nasa liwanag. Ang muling sisikat para gapiin sila. Hindi nyo kailangang mahiya o matakot. Naiintindihan namin kung bakit kayo tumakbo. Maging kami ni Bilog ay tumakbo rin. Kaya natagpuan namin si Moni. Na tila ba pinag-adya talaga ng tadhana. Kaya ngayon, hihikayatin kulit kayong sumama. Kahit alam niyo sa sarili niyo na nanghihina na kayo, muli tayo magpapalakas para sa nalalapit na labanan. At bilang anak ng buwan, ibabahagi ko sa inyo ang aking lakas na nagmumula sa alaala at pagbabasa ng takbo ng dugo. Kaya ko maging mabilis katulad nito! O mag-iwanag kaya nito! O lumipad ng mataas! At kahit na ano pa, kaya maniwala kayo, may pag-asa tayo! Kaya kayong lahat! Inay, Itay, ituturo ko sa inyo kung paanong basahin ang takbo ng dugo kasabay ng liwanag ng buwan. At magsisimula ito sa inyong paninindigan. Alam namin, anak. Natutunan naming mawala ang takot. Yun ang kailangan niyong unahin. Dahil magpapatuloy lang kayo. Kung talaga may paninindigan kayong talunin ng puwersa ni Lucio at Telma. At kapag nangyari na yon, madali lang naman ang kasunod. Kailangan nyo lang sunduin kahit papano ang kakayahan nyo. Sanayin nyo ang inyong pagdama, ang inyong pisikal na lakas, at ang inyong pagkakaisa. Isipin nyo ang prinsipyong ipinaglalaban ninyo. At pagkatapos ng lahat ng ito, dadalhin ko kayo sa kung saang tutok ang liwanag ng buwan. Doon ko sasanayin na gawing liwanag ang itim na kapangyarihan, ang pagbasa sa takbo ng dugo, at ang pakikipaglaban gamit ang emosyon. Huwag kayong mag-alala. May ritual din akong gagawin para magkaroon kayo ng karagdagang lakas na medyo katumbas ng kakayahan ng mga opisyalis noon. Hindi tayo matatalo. Basta't tibayan niyo lang ang loob niyo at pagkatiwalaan niyo ako. Sama-sama tayo dito. Maliwanag? Oo! 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 Sige! Sige! Sumang-ayon naman ang lahat at nagsimula na nga ang kani-kanilang pag-iensayo. Sa gitna ng bakura ni Sipring, sa ilalim ng mga puno, sumasabay sa tunog ng mga kuliglig at paniki ang pagiging palaban ng mga tiwalag. May mga sumisigaw, may mga nagsasanay na magkakasama. Lahat ay gumagalaw. Hanggang sa dumating na nga ang gabi ng ritual ng liwanag ng buwan. Pinuntahan nila ang kakahuyan, ang mismong kakahuyan kung saan natagpuan si Monet. Medyo malapit sa may labanan. Doon sila gumawa ng bilog kung saan nasa gitna sina Monet, Nita, Bilog at Sipring. Dumating na ang oras
oras para tanggapin ang liwanag. Maupo kayong lahat maliban sa amin ni Inang. Ipikit nyo ang inyong mga mata. Damhin ang liwanag na ipaaabot ko sa inyo. Alalahanin nyo ang madugong labanan at ang galit ninyo. Pakiramdaman nyo ang tumatakbong dugo. Basahin ang bilis nito. Kailangan maging kaisa nyo yun para sa karagdagang lakas at bilis na halos kayo ay magliwanag. Hintayin niyo rin ang kapangyarihang manggagaling sa akin. Kokolektahin ko ang sinag gamit ang nasulat kong orasyon at babasahin ko ito sa inyong lahat para direktang madampian ang inyong balat at dugo. Ngayon, simulan na natin. Pumikit lang kayo. Oo, anak. Buwan! Pakinggan mo ang anak mo sa pamamagitan ni Misa. Tingin mo ang dalangin ko at kagustuhang makatulong sa mga kapwa ko nang galing sa itim ng kapangyarihan. Ipakita mo rin sa kanila ang liwanag. Ang pag-asa na kaya naming talunin ang pwersa ng kaaway. Tanggapin mo silang lahat. Kasama ko. Para kami ay magtagumpay. Hayop ka, Lucio. Papatayin kita. Nararamdaman ko na ang lakas. Ito ang init ng haplos ng buwan. Nararamdaman ko na. Ipagpatuloy niyo lang. Malapit na. Nararamdaman ko rin ang liwanag na dumadaloy at ang takbo ng inyong mga dugo. Sige, ilabas niyo lang ang galit niyo, ang iyak niyo. Isigaw niyo ang lahat ng gusto niyong sabihin. Pakikinggan kayo ng liwanag. Tapos na rin mangolekta ang ritual. Isigaw niyo na ang huli niyong kahilingan. Ah! Gusto ko nang makalaya. Sawa na akong magtago. Gusto ko nang magtagumpay. Hindi ko kaya mawala si Moni. Tatalunin namin kayo, Lucio. Tatalunin namin kayo. Mga hibang, tingnan natin kung talaga matatalo niyo. Lucia, Dahil sa iba ang inaatupag ni Monet at ng mga kasama, hindi nila namalayan ang paglipana ni Lucio. Tila ba itinago rin nito ang kanilang presensya at bumulaga na lamang sa harap nila. Kasama nito si Telma at ilang mga alagad nito. Marami-rami sila. Maganda kayo. Lumikod kayo sa amin. Hindi ko pa nababasa ang orasyon. Mag-iingat kayo. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman kami pumunta dito para makipaglaban. Gusto lang namin... Hindi makikipaglaban? Eh, tinanan niyo ang inyong grupo. At nakahanda silang sumugod. Pero hindi kami natatakot sa inyo. Hindi na ngayon. Walang buwang ang mga sasabihin niyo rito. Mga takot na liwanag, mga tumakbo, mga tumakas sa prinsipyo, mga walang paninindigan. Nakakatuwang kayo. Matagal na kayong tangan. Hindi totoo yan! Bakit hindi natin subukan? Kung talagang kaya nyo kaming talunin. Arugante! Tumahimik ka! Hindi ikaw ang pinunta namin. Hindi ka ba magsasalita? Anak ng buwan. Moni, hindi ba? paano niyo ako nakilala? Mga hayop kayo! Oo. Alma, gusto pa lang namin makilala. Ako ang amo mo, hindi ba? Bakit hindi mo kumatiin? Hayop na misa yan. Talagang pinakinggan siya ng kalawakan. Kadiri! Wala akong ama na demonyo. At wag mong mumurahin ang tunay kong ina. Hindi ko papayagang saktan nyo ang kahit na sino. Umalis na kayo. Kung ayaw niyong matapos ngayong gabi. Ibang klase din ang pananalita ng pasensya mo, bata. Ito pala talaga ang anak ng buwan. Bakit hindi kaya natin subukan ang iyong kapangyarihan? Sige, Lucio. Bigkamay mo na rin yung mga mayayabang na takot naman. Tapusin na sila ngayong gabi. Ibahin ang plano. Teka, hindi. Huminaw kayo. Ako lang muna ang gagalaw. Tingnan natin kung masasarap ng kapangyarihan ng anak ng buwan ang kakayanan ko. Wag mo akong sinusubukan, Lucio.
Hindi mo pa nakikita kung hanggang saan ang kaya ko. Tingnan natin. Dalawin mo siya, Lucio! Molly, kaya mo ba? Anak, Kung hindi ko kakayanin, para saan pang ginagawa natin? Hindi uubra sa liwanag ang dilim. Aatrasin na Lucio pag nakita nilang panalag ko. Tingnan natin kung hanggang saan ang ipinagmamalaki nyo. Wow! Naku! Katapusan mo na, Lucio! Nasalagya niya ang usok mo, Lucio! Totoo ang balita! May lakas ang anak ng buwan. Pero paano niya sasalagin ngayon ang kapangyarihan ko? O ang sasalag niya ang Telma! Hindi mo ako kaya! Spring! Baka nakakalimutan mong matanda ka na. Ako ang hindi mo kaya! Hindi ito ang tamang oras. Tama, kailangan na natin umalis. Ano, Lucio? Kaya mo pa ba? ano? Kayo ang tatakbo? Sinabi ko na ba sa inyong hindi kami makikipaglaban? Pero hindi ibig sabihin na hindi ko kayo kaya. Wala ka rin alam sa kapangyarihan ko, Moy. Bakit hindi mo ilabas lahat ngayon? Huwag masyadong maging malaki ang ulo mo. Hindi pa ito ang huli. May tamang gabi ng labanan. At doon namin kayo tatapusin lahat. Wala kaming ititira sa inyo! Tayo na mga kasama! Ano? Takbo, Lucio! Takbo! Babalikan kita, Pilog! Pipiratusin ko ang katawan mo at isa-isa ko kayong susunugin! Babalatan ko kayo ng buhay at ipakakain sa mga alagan ko! Sa'yo yan babalik, Lucio! Katapusan nyo na! Sa sunod nating pagkikita! Mabilis na nawala ang presensya ng puwersa ni na Lucio na labis na ikinatuwa ng mga tiwalag. Grabe anak, hindi ko naisip na tatakbo ang katulad ni Lucio at Telma. Ikaw lang ang nakagawa nun. Talagang may pag-asa tayo. Pinotektahan mo kaming lahat. Pero inay, itay, hindi siya nagsisinungaling. Anong ibig mong sabihin anak? Totoong hindi niya inilabas ang tunay niyang lakas. At kahit na sinubukan kong palapasin yon, nabasa niyang balak ko. Hindi ko pa rin alam kung hanggang saan ang kakayahan niya. At isa pa, hindi rin basta-basta si Telma. May ganon din siyang kapangyarihan. Pero huwag kayong matakot. Kaya natin to. Nakita naman natin kung paano sila umatras. At dahil na rin yan sa presensya niyo, kung alam nilang mahina kayo, siguradong susugod ng mga yon. Nagbungang tapang at paninindigan niyo. Wala na sa bokabularyo kong takot, anak. Lalo na ngayon nakita namin na kaya mo si Lucio. Hindi niya rin naman alam kung hanggang saan ang kaya mo. Kaya ayos na yun. Ganun na nga, itay. At ang kakayahan niyo ay hindi pa rin nila nakikita. Dadagdagan pa yun ni Inang. Oo. Pumikit ulit kayong lahat at pumalibot sa akin. Bubulungan ko na ang mga katawan at dugo nyo. Tanggapin nyo ang haplos ng liwanag. Nararamdaman ko rin, Inang. Ganito ang liwanag ng buwan. Pakiramdam ng pag-asa. Salamat, Inang. Handa na kayo ngayon. Pero magpapatuloy ang pagsasanay habang wala pa ang labanan. Naaalala ko, may sinabi ring takdang oras si Lucio. Pero hindi na natin yung susundin. Tayo ang magpaplano ng pag-atake. Pero hindi ba? Mas mainam na maghintay na lang. Ngunit hindi natin alam ang tamang oras, itay. Tama si Moni. Mas mabuti nang nakokontrol natin ang labanan. Pero ang ibig sabihin nun, papasok tayo sa teritoryo nila. Hindi ba mahirap yun? Mahirap. Lalo't hindi natin alam kung anong klaseng lungga nila. Kaya sasamahan niyo ako, inay, itay, na magbasit doon. Madali lang naman magtago ng presensya gaya ng ginawa nila kanina. At kaya ko rin pahinain ang mabigat na hanging bumabalot sa lungga nila kung sakali. Maapektuhan pa ang mababang uri ng aswang. Maganda na rin yun. Magugulat sila sa atin. Hindi sila makakapaghanda kaagad. Kahit na teritoryo pa nila yon. Oo. Alam kong hindi nila aasahan ang pagsugod natin. Masyado nila tayong minamaliit. Pues, ipapakita natin sa kanila
kung sino nang tiwalag ngayon. Tama ba mga kasama? Oo! Tama! O siya, tapos na muna ang pagsasanay ngayong gabi. At ipagpatuloy na lang natin ito hanggang sa maiplanong araw ng pagsugod. Ilang araw ang lumipas, may isang gabing ang sinuyod ni Mone ang gubat. Ayon sa pagkakatanda ni Nita at Bilog, kaya natunto nila ang teritoryo ni Lucio. Ito na nga yun, anak. Ito ang teritoryo ni Lucio. Maganda ang pwesto natin dito sa itaas ng akasya. Kitang-kita natin ang buong baryo. Marami sila. Pero ramdam kong hindi lahat ay malakas. Pero mukhang luging-lugi tayo sa bilang inay. May kailangan tayong gawin para makagabi ng maramihan. Pero hindi ko pwedeng gamitin laging kapangyarihan ko. Kailangan ko itong ireserba kay Lucia at Telma. Siguradong yung nasa gitna ang tirahan nila. Parang malaking kastilyo. Naintindihan namin, anak. Pero siguradong may magagawa rin si Inang. Ang importante, alam ko na rin kung paano tayo susugod. May lusutan sa bawat sulok at gilid. Idedestino ko ang malalakas sa bawat gilid hanggang sa magtagpo tayong lahat sa sentro ng baryo. Nakakamangha ka, anak. Hindi ko inakalang ganito ka pala. Parang likas kang mandirigma kung umasta. Parte po yata ito ng paggising ng kapangyarihan ko. Sige na po. Halina kayo. Umalis na tayo dito. Mabilis silang nakauwi at madali ring nasabi kay Sipring ang lahat. Sang-ayon naman siya sa plano at alam na niya ang gagawin. Hanggang sa dumating na nga ang araw, nakasado na ang lahat. Kinagabihan ginawa na nga ang pag-atake at naghiwa-hiwalay sila malapit sa may baryo ni Lucio. Palibutan ng lugar. Dalhin niyo ang mga pausok na pinadala ni Inang. Sa paghudyat ko ng liwanag, itatapon yung sabay-sabay papunta sa baryo para mawala ng malay ang maraming aswang. Si Lucio at Telma at malapit na lang ng mga alagad niya ang matitira. Doon tayo sabay-sabay na susugod. Ramdam ko ng tagumpay natin, anak. Magkikita muli tayo sa gitna. Mag-iingat po kayo. Dalian na natin, Moni, bago pa matuklasan ni Lucio ang panimula natin. Hindi to magtatagumpay kapag nakaiwas sila. Opo, Inang. Sa may bandang likod na lang walang nakataong. Nararamdaman ko na. Bilis, Moni. Hindi ko kaya ang mahabang pagtatago sa mga kasamahan natin. Kailangan mo nang humudyat. Eto na, Inang. Ibabato ko ng liwanag. Walang kamalay-malay sina Lucio sa mangyayari at nakaramdam lang sila nung madaling nagkaroon ng usok pagkatapos ng liwanag. Ano yung liwanag na yun? May lumiwanag. Tsaka, amoy. Amoy ng kakaibang usok. Manghang na parang daw. Teka, anong nangyayari sa labas? Ang daming presensyang nawawala pero may mga dumadating. Ang mga alagad natin, Lucio. Tingnan mo, nagtutumbahan sila. At may mga tiwalag. Sinugod tayo. Nandito siya. Maganda ka. Tawagin mo ang mga kasama. Bumaba na tayo. Hoy, sila nagpatas loob na pumasok sa teritoryo ko. Sugod mga kasama! Ah! Katapusan mo na! Ito na ang tagumpay ng mga tiwalag! Lumabas kayo, Lucio! Ngayon mo matitikman ang pagkatalo mo! Talagang malakas din ang loob niyo, ano? Akala niyo ba matatali niyo kami? Pag lumiit ang bilang namin? Hindi nyo alam kung gaano kami kalakas. Hindi nyo rin alam ang kaya namin! Huwag ka nang magsalita, Minong. Alam po kung saan ang gagaling ang kapangyarihan ninyo. Binigay lang yan ni si Spring at pinayam lang ng buwan. Hindi yan totoo. Hindi yan ubra sa mga pasyalis ko. Ngayon, sumbuhin niyo sila, mga alagad ko! Mga kasama! Ngayon na! Lusob! Ilang minuto pa lamang marami na ang nagapi sa magkabilang panig. Bilang na lang ang natira
At habang may naglalaban sa gitna, nagtapat na sina Mone, Lucio at Telma. Naroon din si Sipring. Ngayon, Mune, ibibigay ko na buong lakas ko. Hindi na kita atrasan. Pagkasama niya ako, tingnan natin kung makakaya ng liwanag ang puwersa namin pinagsama. Hindi ka na dapat nabuhay pa. Isa kang buwan at malaking kalabastangan sa mundo. Ikaw ang dahilan ng hindi pagbalansi ng nilalang. Wala akong alam sa sinasabi mo, Telma. Huwag ka nang umibig pa. Ilabas niyo ang lahat ng makakaya niyo. Tubal, hindi naman kayo uubra. At tatapatan ko rin ang kapangyarihan mo, Telma! Nakisali ka pa talagang matanda ka. Hebang sa'yo! Hindi yan tatalab sa ritual ng liwanag! Ako nang aatake, Lucio. Sa ngalan ng buwan, ng liwanag, ng inang misa, at 10 ng mga kaluluwa ng tiwalag, at ang emosyon ng mga tumayong magulang at kasamaan ko. Katapusan mo na, Lucio! Hindi ka magtatagumpay sa dilim, Mune. Hindi ka magtatagumpay. Ano, matandang bulan? Kaya ba? Inang! Ano, Mune? Ba't iba ang inaatupag mo? Pwes ngayon, 2 itim na usok na ang salagin mo. Hindi na kaya ng inang mo. Hindi niyo alam ang sinasabi niyo! Kaya ko kayong salaging dalawa! Pero bakit wala pa sa kalahati ang liwanag mo, Mune? Palapit na ng palapit ang usok. Katapusan mo na. Hindi! Hindi ako papayag! Hindi ako mamamatay sa katulad niya! Talagang pumapalag ka ba? Tanggapin mo na lang ang pagkatalo mo, bata. Hindi mo kami kaya. Diyan kayo nagkakamali! Ngayong ubos na ang alagad nyo! Inang! Tumayo ka! Ngayon, tingnan natin kung kakayanin niyo rin ang liwanag namin! Sige anak! Pwede mo nang ipersa! Ayos na sinang! Tutulungan ka namin! Huwag mo kong alalahanin, Molly! Sige na! Tapusin mo na sila! Salamat, Inang! Itay, Inay! Atin ang tagumpay! Ang sabi mo, Lucio, ang kapangyarihan ko. Lucio! Lucio! nawawala na ako. Hindi ba ito? Kaya ko Kayo ang hayop! Mabulok kayo bilang ama! Tumahimik ang paligid at maya-maya pa ay bigla silang nagsigawan nang mapagtantong natalo na nila ang naghaharing uri. Tuwang-tuwa ang mga tiwalag at nagyakapan sina Mone, Nita, Bilog at kasama na rin si Sipring. Matapos maglinis at makapagpahinga, dinasalan nila ang mga kasamang yumao. Masaya silang bumalik sa baryo ni na Sipring. Doon ay inalok na rin nila ang mga tiwalag na maging tao, gaya ng sinabi ni Sipring noong una kina Bilog at Nita. Marami ang tumanggi pero pumayag si Bilog at Nita, ngunit hindi pumayag si Mone. Bakit ayaw mo maging tao, anak? Mahirap mabuhay bilang aswang. Dapat maging tao ka na habang bata ka pa. Hindi naman sa iyo ko, Inay, Itay. Mas ramdam ko lang ang sarili ko sa pagiging anak ng buwan. Hindi rin naman ako aswang kung tutuusin. Halos isa na akong gabay na katulong ng Diyos. Marahil ay tama ka, Molly. Mas makakatulong ka nga sa ganyang paraan. Tunay na anak ng buwan. Maraming salamat, Inang. Maraming salamat sa inyo, Inay, Itay, sa pagtulong. Ligtas na ako sa sumpa ng anak ng buwan. At magiging mabuti ako habang buhay. Nagkasiyahan pa sila noon pagkatapos ng ritual
Kalaunan, nagpaalam na rin sila sa isa't isa. Muling naiwan si Cyprien sa kanila. Ang sabi pa, nagpatuloy pa ang misyon ni Monet hanggang sa nawalan na ng buhay si Cyprien. Siguro hanggang ngayon may mga tiga-Leyteng alam ang kwentong ito. Ang kwentong nagpapaalala na pwede pang bumawi kahit umatras ka noong una. Ang kwentong nagpapaalala na dapat tanggapin mo ang kapalaran mo at maging mabuti ka palagi kahit na ano ka pa. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento. Pero kayo ba? May mga kakilala ba kayong katulad ni Monet na talagang haharapin ang lahat para lang mabuhay? Kwento nyo naman yan. Kahit hindi ka papalaghan, masayang makabasa ng ganyan eh. Maraming salamat po ulit and God bless sa inyo. Nagmamahal na avid listener, Cindy.